Martin, gumising ka na. Anyway, baka tomorrow sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na. Hindi kayo nagwagi. At alam mo, sabi niya, mag-appropriate pa daw siya ng trilyon, daan-daan bilyon para ang bigas ay bumagsak sa 20 pesos. Walang katinuan eh. Naulol na po. Ha? Gumayawang-gewang na ang balanse ng utak. Wala ng sariling bait. Nalulun na sa sariling kapangyarihan. Kinain na ng sariling kasakiman, ng sariling kasamaan. Hindi pa ba natin itatapon ang ganyang panunungkulan? Bakit natin pagtsatsagaan yan? Buti kung pera nila ginagamit nila. Ay nakikinabang pa sila dyan. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong napakatindi na naman po balita. Patungkol nga po dyan kay Tamba. Mantakin nyo mga kabayan, ito pong si Tamba, nalaman na nga po yung naging resulta ng nasabing halalan. Sinasabi pa nga daw po niya, naging successful daw po yung alyansa. Panalong-panalo daw po yung alyansa. Mukhang nagiging ako si Budoy na tong si Tamba mga kabayan. Kakaiba po ang pag-uutak eh. Sabi nga po dito ni Kado, mga kabayan, dito kay Romualdez, baka may sarili ka ng mundo. Sa sobrang kasakiman mo, nakabuo ka ng sarili mong mundo. Mantakin mo mga kabayan gusto pa niyang magpalabas pa daw muli ng bilyon-bilyon para sa ayuda. Kaya naman pala ayaw siyang bitawan ng mga congressman dyan. Talagang ilalaban daw siya. Ilalaban daw nila si Tatay, si Tatay Martin. Kakaiba po mga kabayan. Diba? Kaya pala galit sila nag-uusapan na magkakaroon ng bagong speaker. Kasi ayaw nilang mawalan ng mawalan ng mga ayuda yung mga lugar nila, di ba? Kakaiba po mga kabayan. At ito na po si Martin, mga kabayan, talagang kala mo sabi nga ni Kado, nakaulol na daw. Ito, panoorin po natin ito pong ni Kado, patungkol nga po dyan kay Martin Romualdez. Ito ba Kado, pasok. Tingin po ninyo, ito'y yung impeachment ba ang hangganan lamang sa game plan kung meron man laban kay Vice President Sara Duterte, o ang game plan talaga ay ipaaresto sa ICC? Kung naalala po ninyo, si VP Sara mismo ang nagsabi na kasama po siya doon sa listahan na ipapaaresto po sa ICC. Nagtagumpay na nga sila sa pag-surrender dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakikita ho ba ninyong game plan ay ganun din ang sasapitin kay VP Sara at sa lahat po sa ilang senador na kabilang po doon sa ipapaaresto sa ICC? Yung tanong na yan ay nagpapatunay lamang na tayo ay talagang alipin na ng mga banyaga. Dahil ang ICC is a foreign entity. Bakit tayo nagpapaalipin? Bakit natin sinurrender ang ating soberanya? Bakit natin sinurrender ang ating dating Pangulo? At ngayon, mayroong propaganda na si Sara Duterte ay sasabit pa dyan sa kaso na yan. Alam mo, nasa sinabi ni Toby Chanko ang katotohanan na in-advise niya ang Alyansa Bagoong at ating Pangulo na huwag nang ituloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi ba yun naman ang una? No? Natatandaan niyo yung statement ni Bongbong Marcos na sinabi niya, yung tungkol sa that is a storm in the teacup. Ayaw niya. Alam niya. Nung siya ay tanungin ng mga reporters, he was in his lucid moment. Maliwanag ang kanyang kaisipan.
it will just divide the nation, sabi niya. Magugulo lamang ang program ng gobyerno. Kaya ayaw niya. Pero bakit nagbago ang kanyang isip? At kung hindi ba nagbago ang kanyang isip, bakit hindi niya na-prevent ang kanyang asawa at si Martin Romualdez from continuing the plan? Dahil talagang wala namang magagawa ang ating Pangulo dahil si Martin Romualdez ang namumuno sa mababang kapulungan na magsusugod ng impeachment. So, sinabi na yan ni Toby Chanco. Alam mo, nagulat ako eh. Ang minensyon ni Toby Chanco ay yung impeachment ni Sara Duterte. Ano ba ang sumunod doon sa impeachment ni Sara Duterte? Nag-improve ba ang sitwasyon ng Malacanang? Nag-improve ba ang public perception? Nakuha ba ni Marcos ang momentum ng public opinion? Hindi. Bakit? Dahil sa isang hindi ma-explain na kadiliman, nagkaroon ng illegal arrest, illegal detention, at kidnapping sa extrajudicial rendition ng dating Pangulo at pinadala sa isang banyagang husgado para doon litisin. So, bakit yung impeachment ni Sara pa? In other words, nag-a-advise na si Toby Chanco as early as the impeachment pa lamang ni Sara na maghunos dili kayo dahil wala na sa inyo ang taong bayan. So, ano ang momentum? Impeachment ni Sara, kidnapping ng Pangulo, 2025 election, possible impeachment of the President. President, ha? Tandaan ninyo, noong si Erap ay ini-impeach, walang maniwala na matatanggal si Erap. Hawak ni Erap ang pera. Hawak ni Erap ang mababang kapulungan. In fact, ipinalit pa niya si Manuel Villar bilang Speaker of the House. Pero ano nangyari? Ha? Naapektuhan ba si Erap ng impeachment? Hindi, mga kabansa, kung natatandaan ninyo. Dahil naputol ang impeachment dahil doon sa envelope na hindi mabuksan, which in a later year was open na wala namang palang laman. So ano nga ang nag-impeach? Sino ang nag-impeach kay Erap? Lahat kayo mga kabansa na merong pananalig, lahat kayo mga kabansa na merong pananampalataya, isa lamang ang nag-alis kay Marcos Sr. Hindi ang taong bayan, hindi rin ang Amerikano. Isa lamang ang nag-alis kay Erap. Hindi ang taong bayan, hindi ang Amerikano. Sino? Yun ang tinatawag natin na Panginoon nating lahat. Nagkaroon ng divine intervention sa ating history. And dito sa nakikita nating pattern from the impeachment ni Sara to the kidnapping of the President to the 2025 election, pababa ng pababa ang poder ni Marcos. At he will be facing an impeachment. Matuloy man yun o hindi, sino magdidesisyon sa kasukdulan kundi ang Panginoon Diyos? Kaya kayo na nasa Malacanang, hindi ba nyo nakikita ang karma ninyo? Hindi pa ba sapat ang ginawa at sinabi ni Toby Chanco na hindi kaya? Pera naman natin yung ginagamit nila pansuhol eh. Oh. At yung suhol na yan, nakarating yan sa mga lokal. Marami rin silang mga kandidato na ipanalo. Pero sa kasukdulan, yan ang mga kandidato na wala silang hawak dahil pag wala na silang perang maibigay, wala na silang moral ascendancy.
Ang question ngayon, kaya ako nilabas ang issue ng soberanya, is sino ang may hawak ng moral ascendancy ng sambayanang Pilipino ngayon? Definitely, hindi si Lisa Araneta. Alam ba ninyo yung anak ni anong pangalan nung si Mar Rojas? Yung anak ni Mar Rojas, natalo sa Rojas City bilang pagtakbo niya bilang mayor. Natalo ng isa lamang na local na doon. So wala nang poder ang mga Rojas Araneta. Ha? Dito sa eleksyon na ito, nakita natin, walang hawak ang mga Romualdez. Ha? Marami sila. O ayan, si Abante, natalo. Ayan, si Hani, natalo ni Yorme. Maraming example. Yung pinakamalaking example na ginagamit ko ay ang pagtagumpay ni Pambari 4 over Gwen Garcia sa Cebu. It was a landslide. Ang ginagamit kong example ay ang pagtatagumpay ni Egay Aglipay sa Cagayan, with Manuel Mamba as Vice Governor over the money that was poured in there by the Romualdezes in favor of Lara. Yang mga telltale signs na yan, kung talagang matalino silang man-analyze, hindi dahil ikaw ay taga-UP, hindi dahil ikaw ay taga-Ateneo, hindi dahil ikaw ay nakikita dyan sa mainstream media, ay magaling ka na mag-analisa. The telltale signs of the exit of President Marcos Jr. is already in the handwriting on the wall. Nandiyan na yan. At yan ay matutupad dahil yan ay kapasyahan ng kaitaas-itaasan. Jane. Opo, magandang umaga, Kado. Si Admar po ito. Nabanggit nga po, na-mention mo na rin kanina, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging bloodbath itong impeachment, no? At nais niya itong matuloy. Nakikita mo ba na maaring magamit din ito ni VP Sara sa pag-usad ng impeachment proceedings laban dito sa mga kritiko, laban sa mga kumakalaban sa kanya, imbis na magamit itong impeachment na ito laban sa kanya? Alam nyo, ito yung tinatawag sa political science na a day in court. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsasalita dyan. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsusumite ng mga ebidensya dyan. Hindi lamang yung mga complainants lamang ang mag-uusig at magsasalita. Sara Duterte now has a day in court para marinig ang kanyang panig. Dahil siya ay nasa depensa. Kaya, alam nyo, kundi naman talagang nagpapatiwakal ang rehimeng Marcos politically, no? Bakit nila bibigyan ng a day in court ang kanilang kaaway? This is a wrong strategy from the very beginning. Kung sino mang nag-isip nito, may sakit sa utak. Psychotic. Any 101 political analyst will not advise a very popular vice president that is the daughter of the political icon of this country, si Tatay Digong, na i-impeach ng a very unpopular regime. They are not definitely thinking correctly. They are only giving way to their greed, to their power. Alam nyo, panahon pa lang ni Duterte kasi, dapat yan in fairness, no? Dapat yan si Martin Romualdez
ay nabigyan ng pagkakataon na maging speaker dahil hawak niya ang majority na noon, hawak niya ang kayamanan para isagawa ang kanyang plano. Pero ano nangyari? Sa ambisyon ni Alan Cayetano, na napakagaling na para sa akin, ang potensyal ni Cayetano bilang isang kalihim ng foreign affairs, isa siya sa pinaka-qualified to become a secretary. Maganda ang kanyang disposisyon, maganda ang kanyang attitude towards international relations. He was really an agent for a balanced foreign policy. Pero ano nagagawa ng greed? Ano nagagawa ng hunger for power? Nag-ambisyon pa siya na tumakbo bilang Speaker of the House. Ang Pangulo ng Pilipinas, iski na may pera ka, may majority ka, pag nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas, dapat, hanggang kay Duterte, titiklop ang Kamara. At tumiklop ang Kamara, inelect si Alan Cayetano. Ano nangyari? Gumulo ang politika ni Duterte. Nawalan tayo ng very capable, excelente na Foreign Affairs Secretary. At nagkaroon ba tayo ng magaling na speaker? Hindi. Nagkagulo lamang ang politika sa Kamara. At kung natatandaan nyo, nagsimula na yung gulo eh. Dahil inagaw na nga ni Gloria Macapagal-Arroyo, mula kay Pantaleon Alvarez yung speakership. Tapos ngayon, sino ipapalit mo? Kay Gloria Macapagal-Arroyo? Si Alan Cayetano? Pagkatapos ni Alan Cayetano, ano nangyari? Nakialam pa itong si Sara Duterte. I mean, hindi ako Duterte, hindi ako Marcos, Nag-a-analyze ako dito. That was a fatal mistake of Sara Duterte. Nakialam siya dyan, nilagay pa niya yung si Lord Velasco na wala namang kakayahan. So, pangalawang beses, natapakan bilang speaker si Martin Romualdez. Kaya ang sama-sama ng loob ni Martin Romualdez. Binibigyan ko lang ng analysis kung bakit itong si Martin Romualdez ay halos magpakamatay na. Para siinin lamang ang mga Duterte. Yan po ang buong katotohanan. At ang nagkwento sa akin yan ay ang aking partner sa Iparas kay Paras, na walang iba kundi former Secretary and Congressman Jacinto Paras. Alam niya mga detalya ng mga girian dyan sa Kamara. So with this in mind, kailangan magkaroon na ng iski na 1% na repentance si Marcos at si Romualdez kung gusto talaga nilang makabalik sa pabor. Hindi ko sinasabi makakabalik pa sila, pero kung gusto nila, magpakita sila ng, anong tawag doon? Metanoia. Yung pagdating mo sa dulo, yung willingness to go back, to ask forgiveness, to repent for your ways, to mend your behavior, adopt new policies, so that you can go back to the favor of the people who is the absolute sovereign. Kasi kung wala yan sa loob ng isang demokrasya, babagsak at babagsak. So, yan ho ang day in court ni Sara Duterte. Kumuha ho, hindi ng martilyo. Kumuha ho hindi ng palakon. At kumuha ang Marcos government, si Tambaluslos at si Lisa Satanas, ng maso para ipukpok sa sarili nilang ulo. Pababaho ng pababa ang level
ng pamamahala na ito. Lampas na nga ho sa minimum. Lampas na sa basement. Negative 49 na ang trust rating. Hihirit pa sila. Kaya si Toby Chanko mismo nagsasabi, no, na kailangan merong turning around. Otherwise, it is definitely, it will be a kumunoy. It will be a quicksand. At palubog na sila ng palubog. Hindi na nila maibabalik ang oras. Wala na silang babalik. So kung hindi pa sila magpapakatino, wala na talagang pag-asa. At ang mismo nagsasabi niyan ay super dilawan, super pinklawan. Si Solita Monson. Nung tanungin siya ng interviewer, may pag-asa pa ba itong next 3 years ni Marcos? Alam mo, tumahimik si Solita, pailing-iling. Bago nakasagot, inabot yata ng 30 seconds bago nakapagsalita. Terminal case na po ito, stage 4 na ang cancer. So ano ang dapat gawin? We have to excise the cancer from our midst. At yan ay wala sa kanilang kamay. Nasa kamay po yan ng Panginoong Diyos. Kung hindi kayo patatawarin, ang sabi nga, if you play with fire, you will perish by it. Yan. At Opo. ang leksyon, moral lesson of the story. Kado, dito pa sa, maliban dito po sa impeachment, isa rin sa inaabangan po, no, ng lahat, baka nakalimutan din ng sambayan ng Pilipino, ay ang pagpapatuloy po, no, doon sa pagdinig or sa oral arguments po ng Korte Suprema dito sa nasimulan na nila sa PhilHealth. Tapos mag-uumpisa na rin yung sa Maharlika, yung sa blanco na mga doon sa budget po natin, no, sa BICAM committee. Ano ang nakikita mo rin dito? Nakikita mo rin ba na may kaugnayan ito sa medyo pagpihit nila sa usapin sa impeachment, lalo na sa administration? Dahil merong ito pang mga ganap ngayon sa Korte Suprema na maaaring makapagpahina ng kanilang, alam mo na, kung pag-uusapan po yung 2028 presidential elections po, Kado. In fact, yung mga yan, parte yan. Parte yan ang mga argumentong gagamitin ni Sara Duterte sa day in court niya. Ipapaalala niya. Alam niya may sugat na eh. Alam niya malalim na yung sugat. So ano ang gagawin niya? Kung yung palaso ay nandun sa sugat pa, alam mo ang gagawin ni Sara Duterte dyan sa hearing sa impeachment? Hahawakan niya ang palaso at imbes na hugutin niya o idiretso na para lumusot sa kabila, iikot-ikot niya yan. Dahil talagang wala ng panuntunan eh. Wala ng platform. Talagang intensity 10 na yata ang earthquake sa loob ng Malacanang. Eh hindi pa rin nayuyugyug eh. Eh paano naman mayuyugyug? Eh baka lulod sa droga. Oh, at ang nakikita natin ngayon eh, hindi lang naman pala itong ating Pangulo ang suspitsado na wala sa sariling bait. At tinawag na nga ng bagang. Oh, eh pati pala yun. It runs in the family pala eh. Oh. So, yan ay hindi lamang, at yan ay hindi invento At yan ay hindi ginawa ni Sara. Sila ang gumawa niyan. Pag sinabi na sa ligang batas, ibalik niyo ang pera ng PhilHealth. Wow! Grabe! Saan sila kukuha? Wala na nga eh. Hindi ba nilabas na nila na 300 to 500 billion pesos uutangin na ni Ralph Recto sa internal sources. In other words,
sa mga bangko sa loob ng bayan, sa loob ng bansa. Internally generated loans ang pagpupulo para makaraise ng 300 to 500 billion. Pagtakip doon sa deficit. Walang pera ito. Ginastos na nila noong 2025. Hindi naman nila pera. Pera ng sambayanan. Saan sila huhugot? So, ang akin, kaya ako dinala yung foreign policy into the picture, miski na very internal itong ating pinag-uusapan sa Pilipinas. Kasi isa na lang ang pagkukunan natin ito. Lalapit pa ba tayo sa World Bank? Ang sitwasyon natin financially ngayon ay mahintulad ko. Ewan ko kung nandiyan na kayo noong 1984. Noong 1984, yung po ang taon na ako ay bumagsak sa aking pedestal bilang isang vice-presidente ng Toyota. I was very young. I was very privileged. Ang laki ng sweldo ko, laki na kinikita ko lahat. Sa isang iglap, mga kabansa, nagsara lahat ang mga factories. Nagsara ang Toyota. So aamin pa si Ado Paglinawan kung wala ng factory. Nagsara eh. Wala na ibibenta kotse. Wala na gagawin kotse. So, kaming lahat, all 25 dealerships ng Toyota na tiklop. Isa ako sa mga nawala ng trabaho. At ako, nagkamali ako. Pati pala yung kotse ko, company car, hindi pala car plan. Kung car plan sa akin, dahil ako nagbabayad. Company car pala. So nawalan din ako ng kotse. No? Nawalan din ako ng bahay. Dahil hindi ko na kayang umupa ng malaki. So from Makati, balik ako na Quezon City. So wala nang pagkukunan. 1984, sino ang Pangulo? Marcos Sr. Noong 83, namatay si Ninoy. Noong 84, bumagsak ang ekonomiya. In 85, nag-snap election. Noong 86, goodbye Marcos Sr. Yan ho ang pattern sa history na sinusundan natin ngayon. Hindi na nila mapupunuan yan sa PhilHealth. Hindi na nila makukuha yung pera pinaglipat-lipat nila ng mga blank checks. Dahil wala na po yun. Alam niyo ba naging suhulan? Sabi ni Secretary Paras, sa kanyang maliit na syudad, Dinulhan sa Negros Oriental. Bakit natalo yung standard bearer nila? At sabi ni Attorney Jing, nako, nagkamali yung aming principal na una sa pagbibigay ng 2,500 sa mga butante. So, hawak na ng butante yung suhol no, yung budget ng standard bearer nila. Dahil nauna, nasapawan pa raw. So at the very least, yung eleksyon na nakaraan, bawat butante, lalo na sa lokal, nasuhulan ng at least 5,000 pesos. Saan ba galing yan? Sino ba merong ganyan kalaking kayamanan para ipamigay sa buong bansa sa mga lokal? Hindi ba taong bayan lamang? Hindi ba gobyerno lamang? Hindi ba yan ang budget na kinamkam ni Martin Romualdez para ipamudmod pera natin? Paano nila ibabalik yan? Hindi na nila maibabalik yan. At bukod dyan, Admar, lalabas na lahat ang katarantaduhan nila sa korupsyon, sa smuggling, sa hoarding ng mga agricultural products. Ano sabi ni Martin Romualdez? Nagke-claim pa siya ng victory dito sa 2025 election.
Martin, gumising ka na. Anyway, baka tomorrow sa taba mong yan, magka-heart attack ka, magbagong isip ka na. Hindi kayo nagwagi. At alam mo, sabi niya, mag-appropriate pa daw siya ng trilyon, daan-daan bilyon para ang bigas ay bumagsak sa 20 pesos. Walang katinuan eh. Naulol na po. Ha? Gumayawang-gewang na ang balanse ng utak. Wala ng sariling bait. Nalulun na sa sariling kapangyarihan. Kinain na ng sariling kasakiman, ng sariling kasamaan. Hindi pa ba natin itatapon ang ganyang panunukulan? Bakit natin pagtsatsagaan yan? Buti kung pera nila ginagamit nila. Ay nakikinabang pa sila dyan. Oh. So, sino lang ang may pera na ganyang kalaki para isalba tayo? Kaya ako pinilit ipasok ang usaping foreign relations dito. Dahil bansang China lamang. At ang China hindi papasok. Ha? Para kay Marcos. Kailangan pumalit ang Duterte. Pag pumalit ang Duterte, nako, madaling araw pa lamang, kumakatok na mga kaibigan natin Chino. Magbagong buhay tayo, ibago natin ang Pilipinas, isalba natin ang ekonomiya, pamagsakin natin ang inflation, ibalik natin ang mga infrastructure project, ibalik natin ang mga turismo, ibalik natin ang mga investment para maging sa visyon ng Tatay Digong ay maging kumbinyente. Napakasimple ang kanyang visyon. I only dream that our countrymen will have a simple convenience in life. Yan po ang quotation na galing sa ating tatay. Na tayo magkaroon lamang ng maalwan na pamumuhay. Hindi na natin kailangan maging mayaman lahat. Pero para magkaroon ng katinoan para sa sanay, yan po, a very simple level of convenience lamang. Ang dream ng ating tatay. Opo. O tapos, nila sa kamay ng isang banyagang hudikatura. Tingnan mo naman, Adman, ang ginagawa ng... O, di ba, mga bayan, napakatindi po. Napakatindi po ng mga banat ni Kado dito kay, kay Tambaluslos, mga bayan. Ewan ko na lang po kung hindi pa pumagising sa katotohanan nitong si Martin. O, ganyan na lang po mga bayan. Magkita-kita po tayo sa ating video, ha. Paalam.